yun pala ang isang dahilan kaya meron tayong malusog na katawan. At yun ay ang pagkakaroon din natin ng malusog na mga ngipin. Salamat po sa Diyos, Kuya Eric, at marami na naman po kaming natutuhan ngayon. Kaya panatiling malusog ang ating mga ngipin. Bible story naman tayo. Sige po, Kuya Eric! Okay. Kahapon ay natunghayan natin ang 5 haring sinaktan ni Josue at ng mga anak ni Israel. Kinuha po ni Josue ang 5 hari sa Yungib na pinagtataguan po nila at ibinitin po sa punong kahoy. Nanalo po ang mga anak ni Israel sa 5 kaharian dahil sinamahan po sila ng Panginoon. Oo. At pagkatapos sa mga bagay na iyon, ito pa ang sumunod na nangyari. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Josue sa 11:1 hanggang 11. At nangyari nang mabalitaan ni Habin na hari sa Hasor na siya'y nagsugo kay Hobab na hari sa Madon at sa hari sa Simron at sa hari sa Aksap at sa mga hari na nangasa hilagaan sa lupaing maburol at sa Araba sa timugan ng Sinerot at sa mababang lupain at sa mga kaitaasan ng Dor sa kalunuran sa Kananeo sa silanganan at sa kalunuran, at sa Amoreo, at sa Hiteo, at sa Ferezeo, at sa Hebuseo, sa lupaing maburol, at sa Heveo sa ibaba ng Hermon, sa lupain ng Mizpa. At sila'y lumabas, sila at ang kanilang mga hukbo na kasama nila. Maraming tao, nagaya nga ng mga buhangin na nasa baybayin ng dagat sa karamihan, na may mga kabayo at mga karo na totoong marami. At ang lahat ng mga haring ito ay nagpipisan, at sila'y naparoon at humantong na magkakasama sa tubig ng Merom upang makipaglaban sa Israel. At sinabi ng Panginoon kay Josue, "Huwag kang matakot ng dahil sa kanila, sapagkat bukas, sa ganitong oras ay ibibigay ko silang lahat na patay sa harap ng Israel. Inyong pipilayan ang kanilang mga kabayo, at sisilaban ng apoy ang kanilang mga karo." Sa gayoy, biglang naparoon si Josue at ang buong bayang pangdigma na kasama niya laban sa kanila sa tabi ng tubig ng Merom, at dumaluhong sila sa kanila, at ibinigay sila ng Panginoon sa kamay ng Israel, at sinaktan sila, at hinabol nila sila hanggang sa malaking Sidon, at hanggang sa Misrepoth Maim, at hanggang sa libis ng Mizpa, sa dakong silanganan, at sinaktan nila sila hanggang sa wala silang iniwan sa kanila na labi. At ginawa ni Josue sa kanila ang gaya ng iniutos ng Panginoon sa kanya. Kanyang pinilayan ang kanilang mga kabayo, at sinilaban ng apoy ang kanilang mga karo. At bumalik si Josue ng panahong yaon, at sinakop ang Hasor, at sinugatan ng tabak ang hari niyaon, sapagkat ang Hasor ng una ay pangulo ng lahat ng mga kahariang yaon. At kanyang sinugatan ng talim ng tabak ang lahat ng tao na nandoon, na kanilang lubos na nilipol. Walang naiwan na may hinga. At kanyang sinilaban ng apoy ang Hasor. Iba po talaga pag may kasamang Diyos. Kahit marami po silang nakalaban, nanalo pa rin po sila, Josue. Dahil ginabayan na naman sila ng Panginoon. Pero ano po bang ginawa ni Josue sa mga bayan ng mga hari na nakipaglaban sa kanila? Sige, iyan naman ang ating matutunghayan bukas kung naloobin ng Panginoon. Kaya manatiling nakatutok dito lang sa Bible Story. Ang ating mga ngipin ay mahalaga. Kaya dapat nating itong alagaan gaya ng ibang bahagi ng ating katawan. At tandaan na ang pangangalaga sa ating katawan ay mahalaga. Tiyakin lang natin na ito ay manatiling malusog at malinis para ito ay maging kaaya-aya sa Diyos. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Roma 12:1. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos,
na siya ninyong katampatang pagsamba. Sira na ba ang inyong mga ngipin? Ano-ano ba ang mga dahilan ng pagkasira nito? Yan ang ating aalamin bukas kung loloobin ng Diyos. Pinagpala ng Diyos itong ating bansa. Mayaman tayo sa sining at kultura. Lalinong angkin natin panglinangin upang siya ay luwalhatiin. Ikaw ay Batang artistic, you're so fantastic. Ipakita ang talento mo mula sa langit. Sa pagsayaw at musika, panulat at sinema, sa teatro, pagpinta at arkitektura. Ang galing mo sa sining, batang artistic. Marunong ka bang umawit o sumayaw? Magsanay at uunlad balang araw. Mahilig ka bang gumuhit at magpinta? Magsanay pa para humusay ka. ikaw ay Batang artistic, you're so fantastic. Ipakita ang talento mo mula sa langit. Sa pagsayaw at musika, panulat at sinema, sa teatro, pagpinta at arkitektura. Ang galing mo sa sining, batang artistic. Sa ano pa mang larangan, binigyan ka ng kakayahan. Gamitin lang sa kabutihan. ikaw ay Batang artistic, you're so fantastic. Ipakita ang talento mo mula sa langit. Sa pagsayaw at musika, panulat at sinema, sa teatro, pagpinta at arkitektura. Ang galing mo sa sining, batang artistic. Batang artistic, you're so fantastic. Ipakita ang talento mo mula sa langit. Sa pagsayaw at musika, panulat at sinema, sa teatro, pagpinta at arkitektura. Ang galing mo sa sining, batang artistic. Ang galing mo sa sining, batang artistic. Hanggang dito mga bata, bukas, God willing, ay muli tayong magkita-kita dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC Show, teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show, teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Kaya dapat po ay lagi itong nasa maayos na kondisyon. Kalagayan. Pinaglilingkod po natin ang ating... Ay, sorry, te. Diana, action. Kaya dapat One more. Bayan ng sa mga bayan!